Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Mga kaibigan, kumusta at welcome back sa ating channel. Galit na galit si Divina at sinisi si Tanggol sa lahat ng nangyari sa kanila at dapat lang daw na natalo si Tanggol bilang mayor. Narinig ni Don Julio ang mga binitawang salita ni Divina. Iginiit niyang dinaya si Tanggol kaya natalo. Ngunit yabang na sinagot ni Divina si Julio, kahit pa daw nanalo si Tanggol ay hindi pa rin susunod sa gusto nila. Samantala, sikreto na kinausap ni Roberto si Divina. Sinabi niya kay Divina na may paraan para gagaan ang kaso niya. Ngunit mangyayari lang din yun sa isang kondisyon. Susunod si Divina sa gusto ni Roberto. Makipagtulungan si Divina na matuntun kung saan nagtatago si Tanggol. Samantalang napanood naman nila ni Fatima ang mga nagaganap na giyera sa mansyon ng mga Montenegro. Sa ulat sa telebisyon, ipinakita na isinugod si Ramon Montenegro sa ospital. Napanood nila ni Tanggol at ang mga kasama niya na si Inting. Sinabi ni Inting na malaking buhay pa pala si Ramon Montenegro, kaya tinanong nila kung ano ang plano ni Tanggol. Balak ni Tanggol na puntahan niya ang kanyang ama sa ospital para iligtas dahil alam niya nagagawa ng paraan ang mga gerero para mapatay lang ang kanyang ama. Ngunit hindi nagtagal dumating si Divina sa pinagtaguan ni Tanggol. Kaya nagtaka na lang si Tanggol at nagulat kung bakit nakalaya si Divina. Tinanong niya si Divina kung paano nakalaya. Ngunit sinabi lang ni Divina na nagbayad para makapiyansa. Ngunit nagduda si Tanggol kay Divina dahil hindi basta-basta ang mga droga na nakuha sa kanila at imposibleng makapiyansa si Divina at makalaya. Mabilis ang galaw ni Divina. Kinuha niya ang kanyang armas at tinutukan si Tanggol. Sinabi niyang unahin daw muna niya ang kanyang sarili na iligtas at dito nagsinglabasan ang mga kapulisan at napalibutan na ang paligid nila ni Tanggol. Mabilis na hinablot ni Tanggol ang armas ni Divina at itinutok niya ito kay Divina at ginawa niyang hostage. Nagbanta siya sa mga kapulisan na walang magpaputok dahil tatapusin niya si Divina oras na may magpaputok sa kanya. Binilangan ni Hector si Tanggol para mapasuko. Ngunit bago pa man makumpleto ang bilang ni Hector, una nang nagpaputok si Tanggol at sunod-sunod na paputok. Gumanti naman ang mga kapulisan. Pang nagpapalitan ng putok, mabilis namang tumakas si Fatima at Paing. Ngunit habang tumakbo si Fatima papalayo, nasa lubong naman niya si Punggay. Malaking sagupaan ni Punggay at Fatima. Hindi nagpatinag si Fatima, nakahanap ito ng patalim. Ginamit niya ito kay Punggay, kaya napabagsak niya si Punggay. Tinutukan niya ng patalim para hindi na makabangon pa. Habang si Hector at Tanggol patuloy pa rin ang bakbakan. Habang nakatutok ang patalim ni Fatima kay Punggay, sakto namang tinawag siya ni Paing. Lumingon si Fatima sa kanyang ama. Sakto rin natamaan din si Paing sa bala. Napasigaw na lang si Fatima sa kanyang ama. Iniwanan niya si Punggay at minuntahan niya si Paing. Nagulat si Fatima sa nangyari sa kanyang ama. Galit na galit siya. Kinuha niya ang armas at walang tigil na papaputok. Desperado na si Fatima. Pumunta siya sa gitna ng giyera, kaya dito na siya natamaan din ng bala. Maililigtas pa kaya si Fatima o patuloy na itong mamamaalam? Yan ang ating pakatutukan mga kaibigan. Dito lang sa APJ Batang Quiapo. At wag po sana ninyong kalimutan na i-like, i-share at pahingin na rin ng isang subscribe. Maraming salamat!